So ako nang magtatanggal ng mga permit nito. Hanapin ko lang yung mga expired din, papalitan na ng bago. Dami nito. Dahil wala naman akong ginagawa, gagawin ko na to para matulungan ko sila. Good morning, people of the Philippines. Good morning, mga choy, mga chay. Dito ako sa wash bay ng Q-Line. Ito yung mga tarp. Yeah, ito yung mga tarp. Daming tarp, itatapon. Ihulog ko lang itong mga tarp na ito na hindi ko kailangan dahil sobrang dami. Yeah, ihulog natin to. Kukuha lang ako magtitira lang ako ng iilan just in case again. Ito, pag matitira dito ay dalawa. Ito. Oh, yeah, I think ito. Doon ka na, hindi kita kailangan. Then ito, tapon na natin to. Sobrang laki nito. Kita kailangan. But I think meron sira dito. Ito, di ko kailangan to. Ito, sira. Yeah, titira lang ako ng dalawa. Doon natin ilalagay sa ano, taas ng pipwheel. Dalawa lang. Okay, diyan kayo. I don't need you guys. Stay there. Sobrang laki ninyo. Whew. Pahugas ako ng truck. Papahugas ako ng trailer dahil papasok ko sa shop doon. So may papagawa ko dito ay ito, hindi na siya magkasya doon sa ano. Yan. Ito hindi umikot. I think on the other side. And then cover nito, yung lock dito. I don't know if nakikita niyo yun. Then yung putol, oh. Yan. Then sa ABS pala. Yan ang ABS light. Lumabas yung ABS light. Pag dumadaan ka nito sa timbangan, pag lumabas yung ABS light, alam ng officer na meron kang ABS light doon sa dashboard mo na nagpop out. So papayos ko to. 1, 2, 3, 4. Then yun, yung nasa unahan na yun, dito yun eh.
Yung dito na side, oh. Yan, oh. Yung sa kabilang side. Natanggal. Hindi ako nakadali. Yung unang gumamit dito. Pero ako na ang gagawa. Ako na magpapagawa. So yung tarp ilalagay ko dito para maganda tingnan. Anyway, hinihintayin ko lang na matapos tong sa loob. Woo! Yan, kita nyo yan. Meron siyang ABS light sa trailer lumabas. So, ibig sabihin yung ABS ko sa trailer hindi gumagana. So, kailangan ma-fix mo na siya. Ida-drop ko dyan sa side na yan. Yan ang trailer shop. Dati dun sa kabilang yard. So, nandyan na ang trailer shop. And then, iwanan ko siya. Hindi siya magpo-frozen dahil sa loob may mainit sa loob. Then, itong truck dadalhin ko doon naman sa truck shop. Yan na. Pinasok na. Uy. Yan. Brad, ano yan, Brad? Ha? Ano yan? Tatarpal lo doon. Magtatrapal ka? Oo. Sure ka? Tayo na. Ha? Ganun dito, physical dito. Meron doon, oh, may black na tarp na. Ayaw mo? Sa? Yung black na tarp? Saan gawin? Nandito, binaba ko. Oo, ngayon lang. No. Jonathan, kailangan din ni Jonathan. Nandito, oh, sa gilid, Pati oh. mga binaba namin nung nakaraan na nandito yard, puro frozen. Guys, ito guys, dating long haul to. Iwan ko, inalisan ng long haul yun, no? Walang ano yun, mas magaan yun. Wala, lagi ako inaanap ng mga anak ko. Ha? Lagi ako inaanap ng mga anak ko. Yeah, tumigil na siya sa ano, sa long haul. Ano na siya, dito lang, di ba? Oo na, Per hour? Long haul pa din ako pag may load ng bin. Ah, naglulong haul ka pag may bin? Pag may bin. Yeah, yan, no? Ayun, yung matataas na tangke na. Ah, ikaw pa nagdadali niyan? Pangatlo ko doon kasi si Cory saka si Jody, sila yung priority. Mabigat to eh. Oo, mabigat. Ito, oh, ganda yan. Ay, ito, si Jonathan kailangan ko yung Jonathan. Anong load nyo? Bakit kailangan ng tarp? Mga pipe full, papunta Ay, yun lang. Kami yung papunta dyan. Ah, yung mga sa Jansen. Yeah, ito. Ginamit ko na 4 na tarp yan. Binaba ko dahil kailangan ko lang 2. Sabihin ko kay Jonathan. Ako, kailangan ko dalawa lang kailangan. Okay na yan, ano mo? Oo, okay lang. Dalawa lang kailangan ba? Oo. Wala naman kasi yung mababa lang. Saan kayo magta-tarp? Saan ang load? Nasa yard? At Faithful. Sa? Faithful Avenue. Ah, sa Faithful? Oo. Ah, okay. Maliit lang yung yard. Yeah. Ingat ha. Oo, sige pa, salamat ha. Yeah. Yeah. Hindi pa tapos yung nasa loob. Si Lambert pala yun, si Lambert. May mga kasamahan kami dito ng mga Pilipino na mga dating mga long haul ng Q-Line na dito naka-base sa Saskatoon, like si Lambert. Tumigil na si Nathan, si Qualito, si Ramon, yung iba na sa bulk, yung iba na sa hopper. Ang itong si Nathan at saka si tawag dito Lambert na sa deck pa rin, pero every night home or every other day home kung lalabas sila ng Saskatoon. So ilan na lang kami mga Pilipino dito na naglulunghol na natitira, like J-Ban, si Pinoy Heavy Haul, si Ken bagong bumalik ulit sa long haul, si Manoy, ako, si Ruel, dalawang Ruel Santos sa Ruel Grigara, and I think 6 na lang kami. Then yung si Melvin at saka si Koy Koy, ano naman sila, regional, every night home din sila, every other day home. So I think 6 na lang kami, 6 kaming natitira mga Pilipino na kumakana ng long haul
dito sa Q-Line. Kasi yun nga ang problema. Pag nasa long haul ka, yung family time mo, yung lalo pag may mga maliliit ka pang anak. Ako may maliit pa rin ako, but he used to be it na laging, hey, are you coming home? No, I'm not coming home. Laging tatanong, are you coming home, Papa? No, maybe other day, maybe next week. Ganun eh. Nasanay na rin sila na yung aking biyahe or yung papa nila mag-i-stay lang ng a few days sa bahay, then work na naman. So yun ang kaibahan ng naglulong haul at saka yung nasa city ka or regional, yung biyahe mo. Mawawala talaga yung babawasan talaga yung family time mo. But just like now na itong aking December, so meron akong 3 weeks na family home. Hindi ko muna isipin yung pera, yung kikitain ko. Isipin ko muna yung family time ko sa aking anak. Ng Christmas, aking pamilya, ng Christmas, ng New Year, at saka birthday ng mama nila by next month. So pag natapos na uli yun, then rat-rat na naman sa biyahe, then home 4 days, then out 2 weeks, 3 weeks. Ganun ang buhay ng long haul. But kagandahan pa rin dahil kahit ganun, nakakauwi ka pa rin naman, di ba? Unlike sa ating mga kababayang mga OFW na it takes 3 years, 2 years, 4 years na hindi makakasamang pamilya, yun ang mas worst. No? Dumaan din kasi ako dun sa ganung situation. But itong sa amin, 2 weeks, okay lang yan. 3 weeks, okay lang yan dahil nakakauwi ka naman pagkatapos ng biyahe. No? Saludo ako sa ating mga kababayan ng mga OFW. Kahit saan man kayong panig ng mundo. Hindi pa tayo sa kabila. Sa kabila. Dahil itong isa hindi pa tapos. Ang tagal. Ang tagal-tagal. Ha? Talo talaga yun! Bakit? Pinasukan! Sino pumasok? Si Kalbo! Sino kalbo? Si Mike! Yung donkey driver namin! Pinasukan? Oo, pinasukan! Holy smoke. Ito hindi pa tapos? Tagal pa? Mga alam eh! So may pumasok na doon? Oo, meron. Sige. Pasas na dulo. Ha? Nag-atras siya. Ah, sige. Ay, sa wakas bukas na rin. So itong authority book
Dami nito. Papalitan to dahil December na ngayon. Papalitan ng bago. Isusurrender ko to para bibigyan ng mga bagong new permit. And then, papasok ako dun sa loob sa director ng safety para tanungin ko yung about dun sa $2,000 na nahuli sa akin sa overweight somewhere in Illinois. Siwanan ko na dito mamaya. I'm not sure kung matatapos nila lahat itong truck, but naka-ready na yung aking gamit para just in case na kailangan kong mag-hotel mamaya. Ay, mag-hotel ako mamaya. Alright. So, andito na siya. At least malinis na. Pero frozen yan, guys. Pero pagpasok sa loob, mainit na yan. So, yung mga frozen na yan, matutunaw yan. Grease. Kailangan ng grease. Anyway. Hi. Morning. Good morning. Rocky's here? He is. He just stepped out for a moment. He's not in there at the moment. Okay. So guys, ang sabi ng aking director, it's not your responsible, no? Wala akong babayaran, walang papasok sa aking account na ticket na 2,000. Babayaran nila and then i-claim nila yung ticket na yon doon sa Catskill. Kinuha nila yung mga information. Then wala akong as long as ginawa mo ng tama ang iyong trabaho, wala kang dapat ipag-worry. So ako nang magtatanggal ng mga permit nito. Hanapin ko lang yung mga expired din, papalitan na ng bago. Dami nito. Dahil wala naman akong ginagawa, gagawin ko na to para matulungan ko sila. Authority book. Kaya may mga expired na dito, yung mga 2024 yung mga permits. Yeah, kagaya nito, radio license yung ginagamit namin na radio. May lisensya yun. So expired na siya noong 2024. So kailangan kumuha nito. Kasi pag na-check ka, dito ito sa Canada. Yeah, radio license. Kaya yun ito. Tracking here, EFTA license, December 31, 2024. Yeah, kita nyo yung aming flashing yellow light permit yung sa taas. Yan, expired na siya, December 14, 2024. Pag na-check ka nun at wala kang permit nito, expired na, huli ka, di ba? Yan o, December 14. Ito yung probation ng Illinois. Yan o, 993. So, kailangan up-to-date yung probation mo. Dahil lagi itong hinahanap pag every time na pasok ng Illinois. Special vehicle movement permit provision. So look at this guys, ang daming mga expired na mga permits na kailangan kong palitan. So done, lahat ng permit ko na kailanganin ko like Iowa, Minnesota, South Dakota, and North Minnesota nandito na sa authority book para by next year wala na akong isipin na baka expire ito. Responsibilidad mo yung yung mga permit na yun para sa yung load. Then lalabas lang ako, ihiram lang ako sa sasakyan para bibili ng pagkain sa KFC. Yung aming driver's room dito inaayos pa. Sooner 7 months time papakita ko sa inyo yung bagong sinasabi nilang the state of the art state of the art na driver's room. So punta muna ako dito sa ito yung pansamantala mo ng driver's room dahil wala pa, inaayos pa, portable. Kailangan ko lang ng kape. Sana may asukal. Walang asukal. Ito ang problema dito sa mga ito. Ito, sugar. Anyway, yeah, ito yung portable na driver's room muna. Kasi nga inaayos yung aming driver's room. Pinapaganda nila, pinapagwapo nila yung aming driver's room. Lunch muna ako dito, as usual. Gaya nung tawag dito. Kinain ko before. $4 kill up chicken. Ito yung aking lunch today. Gutom na. Alam niyo sa totoo lang, wala na akong stock sa truck na pagkain. Ubus na lahat. Sagad na ako sa Ciao. Done.
busog. Balik sa yard. Balik sa yarda, I think. Yeah, wala pa yung aking truck. Mamaya pa yun. Or baka bukas pa yun lalabas. So nandun pa yung aking truck. Hindi pa tapos. Nakakatuwa isipin itong aking anak ko. Nakikita ko sa camera. Live. Naglilinis sila ng front ng bahay. Habang yung kapatid nilang bunso ay naglalaro sa snow. That's good. At least hindi nila hihintayin yung mama nila na dumating para mag-shovel. Na tumulong din yung aking pangalawa. Very good, guys. Very good. Alright. Tapos na yung truck. Everything will be alright. Okay, let's go. Bart! Bart! Hey guys, yeah. Kita nyo naman, linis guys. Bagong linis yan. But ito, sana ay chinek nila lahat. I mean, inayos. Tingnan ko muna kung inayos talaga nila yung aking leak doon sa engine na sinasabi ko. Yun eh. That's good. Then yung EPU, pinalitan nila yung EPU ng ng starter. Pinalitan lang ng starter pero i-check ko siya i-start. Kaso lang yung aking trailer hindi pa tapos. Bukas pa daw. So kagandahan, pwede na ako matulog dito sa truck na naka-andar yung EPU. Hindi na ako mag-worry. Hindi na ako mag-worry na maubusan ako ng baterya. Esta ay. Check natin. Then I'm done for a day pag okay na to. That's good, nilagyan mo ng Okay, pinalitan ng susian. Ayaw mamatay. Okay, start na siya. One click guys, pinalitan dito. You know. Yeah. Then switch off. That's good. Right on, tapos. Tapos din yung aking kalbaryo sa sa EPU. So paano guys, dito na ako magpapalipas ng gabi. Tatapusin ko ng video dito dahil dito na rin ako matutulog sa yard ng Q-Line. Hintayin ko yung aking trailer bukas matatapos. And
Yan, hindi ko alam kung saan ako babiyahe. Pero pipick up, sabi ko nga, pipick up ako ng load. Pero hindi ako papasok ng Amerika. Hanggang ano lang ako. Hanggang, tawag dito. Hanggang sa Canada. Pick up ako kung saan ako magdi-deliver din. Unload sa Canada. Dito sa Canada. So anyway, malamig yung konti. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, sa inyong mga komento, sa inyong mga likes. Pag-amping mo tanan, have a good weekdays ahead sa inyong tanan. Amping!